Ang kwentong ito ay isang modernong adaptasyon. Inangkop sa kultura at lipunan ng Pilipinas, na may 70% na pagpapanatili sa orihinal na diwa at 30% na bagong elemento. Lendi Maskara ng Katapatan. Sa isang penthouse unit sa sentro ng Makati. 2 oras at kalahati na lang ang natitira. 2.5 oras na lang. Mahal ko. Ang boses ni Katrina, ang batang sekretarya, ay malambing at mapang-akit. Nang marinig ni Isabel Isa D. Reyes Alcaraz ang boses ng kanyang asawa mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng master bedroom. Nanlamig ang kanyang katawan. Wala pang 30 minuto ang nakalipas mula nang lumingon siya pabalik sa ruta patungong airport. Umuwi siya dahil nakalimutan niya ang kanyang telepono. Ngunit nang makita niya ang isang pares ng hindi pamilyar na sapatos na pambabae sa foyer, nag-iba ang kanyang pakiramdam. Dahan-dahan siyang naglakad. Pinipigil ang hininga. Sumilip siya sa silid tulugan at nasaksihan ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Marco Alcaraz, ang asawa niya sa loob ng 20 taon, ay bumubulong sa tainga ng kanyang batang sekretarya, si Trina de la Cruz. Habang yakap ito, ang pag-uusap nila ay naglalaman ng isang nakakagimbal na katotohanan. Apektado ng panginginig, itinaas ni Isa ang kanyang iPhone. Pinindot niya ang record button. Sa sandaling iyon, hindi pa niya lubos na naunawaan na ang buhay niya ay magbabago ng tuluyan. Sa mataas na palapag ng Reyes Pharma Headquarters sa Bonifacio Global City, isang di pangkaraniwang katahimikan ang bumabalot sa opisina ng si. 3:00 na ng hapon, at ang anteroom ay walang tao. Tanging isang tao lang ang nakatayo sa tapat ng pinto. Si Marco Alcaraz, ang Vice Presidente ng Reyes Pharma. Nag-uko ng sandali upang pakalmahin ang kanyang paghinga at ayusin ang kurbata. Ang karaniwang kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding tensyon. Ngayon ang araw na matagal na niyang pinaghandaan. Isang kritikal na araw kung saan kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang biyenan at presidente ng kumpanya, si Doña Violeta Reyes. Naibigay na sa kanya ang kontrol ng kumpanya. Ang tunog ng kanyang pagkatok sa pinto ay umalingaw-ngaw. Tuloy! Isang malinaw at matatag na boses ang sumagot mula sa loob. Hindi karaniwan para sa isang babae na 78 anyos. Nang buksan ni Marco ang pinto, si Doña Violeta, na nakatayo sa harap ng malaking bintana, ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang titig ay matalas pa rin. At ang kanyang tindig ay sumasalamin sa otoridad ng babaeng bakal, Aaron woman, na nagtayo ng Reyes Pharma mula sa wala. Pinatawag niyo po ako. Vivian. Est? Doña Violeta. Ang boses ni Marco ay mas malalim kaysa karaniwan. Tahimik siyang pinagmasdan ni Doña Violeta bago siya senyasa na umupo sa sofa. Maupo ka. Palagay ko, mahabang usapan ito ngayon. Nang makaupo sila sa tapat ng isa't isa, namayani ang matinding katahimikan. Ipinatong ni Doña Violeta ang isang folder ng dokumento sa coffee table patungo kay Marco. Malinaw na nakasulat sa cover, Executive Succession Plan. Maingat kung binasa ang plano na iniharap mo. Walang damdaming sabi ni Doña Violeta. Lumunok si Marco. Naghihintay sa susunod na sasabihin ng kanyang biyenan. Talagang masusing inihanda mo. Detalyado ang planong magretiro ako at ikaw ang upo bilang presidente. Doña Violeta. Iyan po ay. Hayaan mo akong magtapos. Puto ni Doña Violeta. Itinaas ang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Hindi malamig o mainit, kundi nag-iisip ng malalim. 20 taon na mula nang sumali ka sa kumpanyang ito. Mula nang pakasalan mo si Isa. Nagtrabaho ka nang walang pagod sa tabi ko. At kinikilala ko ang iyong talento. Walang makakatapat sa iyo pagdating sa pamamahala ng pananalapi. At ang internasyonal na negosyo ay lumago ng husto sa ilalim ng iyong direksyon.
Ngunit, huminto si Doña Violeta. Tumingin sa labas ng bintana. Sa likod ng salamin. Ang sikat ng araw ay nagkalat sa sentro ng Makati. Ngunit Marco, ang pamumuno sa isang kumpanya ay hindi lamang tungkol sa galing sa numero. Itinayo namin ito ng asawa ko gamit ang sarili naming mga kamay. Bawat empleyado namin ay pamilya na. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Marco. Nagkuyom siya ng kamao para itago ito. Hindi ko po binabaliwala ang lahat ng inyong nagawa. Ngunit nagbago na ang panahon. Kailangan nating maging globally competitive. Kung titingnan ninyo ang planong inihanda ko. Hindi ka nagkakamali. Sumang-ayon si Doña Violeta. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Marco. Gayunpaman, may kulang sa iyo. Ano po ang kulang sa akin? Tiwala. Ang isang salitang iyon ay tila nagpalamig sa hangin sa opisina. Naglabas si Doña Violeta ng isa pang sobre mula sa drawer. Naglalaman ito ng mga bank statement ng mga transfer sa mga offshore accounts na ginawa ni Marco sa nakalipas na 3 buwan. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa akin? Namutla ang mukha ni Marco. Agad niyang kinuha ang mga papel at sinuri. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paano mo naisip na napanatili ko ang kumpanyang ito hanggang sa edad ko? Sa pamamagitan lang ng swerte. Naisip mo ba na hindi ko mapapansin ang pinaplano mo sa likod ko? Tumaas ang boses ni Doña Violeta sa unang pagkakataon. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa bintana. Sa simula, nagtiwala ako sa iyo. Naniwala akong mahal mo ang anak ko at tapat ka sa kumpanya. Ngunit masyado kang ambisyoso. At ang ambisyong iyan ang magiging katapusan mo. Tumayo si Marco at lumapit sa kanyang biyenan. President Reyes. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Ang perang iyon ay para sa... Pinutol siya ni Doña Violeta. Itinaas ang kamay. Bigla. Umigting ang sakit sa mukha ni Doña Violeta. Hinawakan niya ang dibdib at natumba. Vivian. Nagmadali si Marco para suportahan siya. Ngunit ang kanyang tingin ay nakakagulat na malamig. Si Doña Violeta, na halos hindi makahinga, ay tumingala sa kanya. Marco, ginawa mo ba? Hindi niya natapos ang pangungusap. Bumagsak siya sa sahig. Pinagmasdan lang siya ni Marco sandali bago dahan-dahang kinuha ang kanyang telepono. Ngunit ang kanyang mga galao habang tumatawag ng ambulansya ay hindi normal na mabagal. Hello. Emergency sa Reyes Pharma. Nahimatay ang presidente. Pagkababa ng telepono. Lumuhod si Marco sa tabi ng walang malay na biyenan. Tahimik siyang bumulong. Doña Violeta. Hindi ko gusto na ganito ang katapusan. Pero ikaw ang sumuway sa linya. Nang dumating ang mga paramedics, bumalik si Marco sa papel ng perpektong manugang. Na may nag-aalalang ekspresyon. Tinulungan niyang ilipat ang biyenan sa ambulansya. Habang papunta sa DSU. Lux Givis. Panandali ang nagkamalay si Doña Violeta sa loob ng ambulansya. Sa likod ng oxygen mask, nakita niya ang mukha ni Marco. Nagpapakita pa rin ito ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may nakakakilabot na lamig. Ayos lang po ba kayo? Doña Violeta. Malapit na tayo sa ospital. Sinubukan ni Doña Violeta magsalita. Ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Ang magagawa lang niya ay desperadong hawakan ang pulso ni Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig at mahigpit ang kapit. Ngunit si Marco, na nagkunwari na hindi napansin, ay dahan-dahang hinaplos lang ang kanyang kamay. Pagdating sa ospital, agad na isinugod si Doña Violeta sa emergency room. Ang diagnosis ng doktor, malubhang atake sa puso. Sa kabutihang palad, wala sa panganib ang buhay niya. Ngunit kailangan niya ng lubos na pahinga. Agad na tinawagan ni Marco ang kanyang asawa.
Isa. Mahal. Nahimatay bigla ang mama mo. Nasa ospital kami. Bilisan mo. Pagkababa ng telepono. Umupo si Marco sa upuan sa labas ng emergency room at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Sa panlabas, siya ay mukhang nag-aalalang manugang. Ngunit ang mga kalkulasyon ay umiikot na sa kanyang isip. Ngayon, magsisimula na ang lahat. Sa pagka-incapacitated ni Doña Violeta, may kailangang mamahala sa kumpanya. At ako iyon. Ang mahabang usapan sa opisina. Ang biglaang pagbagsak lahat ay tila nagkataon. Ngunit ang katotohanan, na si Marco lang ang nakakaalam, ay nakatago sa likod ng kanyang malamig na ngiti. Nang dumating si Isa sa ospital. Balisa. Sinalubong siya ni Marco na may maskara ng perpektong asawa. Mahal. Stable na si Mama ngayon. Huwag kang mag-alala ng husto. Ngunit habang yakap niya ang asawa, nakaramdam si Isa ng isang hindi maipaliwanag na pangamba. Ang katotohanan na magkasama sila ng ina niya bago ito bumagsak. Kaakibat ng labis na kalmado ng kanyang asawa, ay nagpaikot ng kung ano sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng emergency room, si Doña Violeta, sa kanyang mahinang estado ng kamalayan, ay hinanap ang kanyang anak. May kailangan siyang sabihin. Ngunit ang mga salitang iyon ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Nang gabing iyon, ang opisina ng isihi sa Reyes Pharma ay bumalik sa kadiliman. Sa bakanting silid, ang tanging natitira ay ang alinggaw-gaw ng tensyonadong pag-uusap. Ang executive succession plan ay nakalatag pa rin sa mesa. At sa tabi nito, ang ballpen na iniwan ni Marco sa intensive care unit ng ospital. Ang natutulog na mukha ni Doña Violeta ay mukhang mapayapa. Ngunit sa kanyang panaginip, ang malamig na tingin ng kanyang manugang ay paulit-ulit na lumalabas. Alam niyang hindi ito ang katapusan. Kundi simula pa lang. 4 na araw pagkatapos ng atake sa puso. Ang kondisyon ni Doña Violeta ay tila dahan-dahang gumagaling. Ngunit ito ay simula pa lang ng bagyo. Hindi umalis si Isa sa tabi ng kanyang ina. Kahit sa edad niya, pakiramdam niya iisa siyang bata sa harap ng kanyang ina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Na, hindi tulad noon, ay malamig at payat. Ma, nandito ako. Si Isa ang kasama mo. Huwag kang mag-alala. Nanginginig ang boses ni Isa. Hindi pa niya nakita ang kanyang inang kasing tibay ng asero na ganito kahina. Si Marco ay kausap ang doktor sa labas ng silid. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ngunit ang kanyang galao habang tinitingnan ang kanyang telepono ay kakaiba ang bilis. Doktor. Kumusta po si Presidente Reyes? Vice Presidente. Tila nag-stabilize siya noong una. Ngunit lumala na naman siya mula kaninang umaga. Mabilis na bumababa ang kanyang cardiac function. Nang marinig ang mga salita ng doktor, kumunot ang noo ni Marco. Ngunit imposibleng malaman kung ito ay dahil sa tunay na pag-aalala. Gawin ninyo ang lahat ng posible. Hindi problema ang gastos. Opo. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Nang umalis ang doktor, tumayo si Marco sandali sa pasilyo. Nag-iisip. Ang kanyang telepono ay patuloy na nakakatanggap ng mga mensahe mula sa mga ehekutibo ng kumpanya. Ang balita tungkol sa lumalalang kondisyon ng presidente ay nagsisimula ng maghasik ng pangamba sa kumpanya. Sa loob ng silid, idinilat ni Doña Violeta ang kanyang mga mata. Bigla siyang nagkamalay. Kahit na mahina, mabilis na lumapit si Isa sa mukha ng kanyang ina. Ma! Gising ka na ba? Ako ito. Si Isa. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Doña Violeta. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig na bulong. Inilapit ni Isa ang kanyang tainga sa bibig ng ina. Isa!
Opo. Ma, naririnig ko po kayo. Si Doña Violeta. Tila kinukuha ang lahat ng lakas niya. Ay pinisil ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang kapit ay desperado. Huwag. Huwag kang masyadong magtitiwala sa asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Isa. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ina. Ma, ano po ang sinasabi ninyo? Nagbabago ang mga tao sa harap ng ambisyon. Huminahon ang boses ni Doña Violeta. Ngunit ang kanyang tingin ay malinaw. Tila may kailangan siyang iparating na mahalaga sa kanyang anak. Patuloy siyang gumagalaw ang kanyang mga labi. Ang kumpanya. Ang mga papel. Ang safe. Hindi natapos ang pangungusap. Ipinikit ni Doña Violeta ang kanyang mga mata muli. Si Isa, nalilito, ay tinawag ang kanyang ina. Ngunit tila nawalan na naman ito ng malay. Doon pumasok si Marco sa silid. Mahal, nagising ba si Mama? Sandali siyang nagmulat ng mata. Pero may mga kakaibang bagay siyang sinabi. Nag-alinlangan si Isa na sabihin sa asawa ang sinabi ng kanyang ina. Inakbayan ni Marco ang asawa. Malumanay. Nadedeliryo lang siguro siya sa pagod. Huwag kang mag-alala. Nag-abiso na ang doktor na mangyayari ito. Ngunit hindi malimutan ni Isa ang tingin ng kanyang ina. Hindi iyon tingin ng isang nadedeliryo. Iyon ay isang desperadong tingin. Ang tingin ng isang taong nagsisikap na maghatid ng isang mahalagang bagay. Nang gabing iyon, lumala ng husto ang kondisyon ni Doña Violeta. Mabilis kumilos ang mga medical staff. Ngunit lumalala lang ang sitwasyon. Si Isa, na nakahawak pa rin sa kamay ng ina, ay umiiyak. Ma, huwag mo akong iwanan. Please. Malingap na 4:00 ng umaga. Muling nagmulat ng mata si Doña Violeta. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kamalayan ay bahagyang mas malinaw. Tiningnan niya ang kanyang anak at hirap na nagbigay ng isang mahinang ngiti. Isa. Opo. Ma. Nandito ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita tinuruan ng husto. Ano po ang sinasabi ninyo? Ma. Binigay niyo sa akin ang lahat. Bahagyang umiling si Doña Violeta at bumulong sa tainga ng kanyang anak. Na may boses na halos hindi marinig. Hanapin si Atty. Santiago Garcia. Alam niya. Bago ka magtanong. Isa pa. Mag-ingat ka sa asawa mo. Si Marco. Hindi siya ang taong inakala ko. Bago pa makapagtanong si Isa. Wala na siyang sinabi pa. Ang electrocardiogram monitor ay nagsimulang mag-fluctuate ng marahas. Nagmadali ang mga medical staff. At si Isa ay itinulak palabas ng silid. Sa pasilyo, umiyak si Isa sa bisig ng kanyang asawa. Inaliw siya ni Marco. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok sa loob ng Isang hindi mabasa na emosyon ang nasa kanyang mga mata. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang doktor at umiling. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit ikinalulungkot ko. Bumagsak si Isa sa sahig. Mabilis siyang inalalayan ni Marco. Ngunit walang lakas ang mga binti ni Isa. Mama! Mama! Ang iyak ni Isa ay umalinggaw sa pasilyo ng ospital. Mahigpit siyang niyakap ni Marco. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na kalmado. Tila ang nangyari ay inaasahan niya. Sa harap ng walang buhay na katawan ni Doña Violeta. Matagal na umiyak si Isa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang ina, na nabuhay ng may matinding lakas, ay nawala ng biglaan. Bukod dito, ang kanyang huling mga salita ay patuloy na umalinggaw sa kanyang ulo. Huwag kang magtitiwala sa asawa mo. Hanapin si Atty. Santi Garcia. Ano ang alam ng kanyang ina?
At bakit siya pinag-iingat sa kanyang asawa? Kausap ni Marco ang staff ng ospital upang ayusin ang mga detalye ng lamay. Pinanatili niya ang kanyang sarili at inayos ang lahat ng walang kapintasan na kahusayan. Ang imahe ng perpektong manugang. Hinawakan ni Isa ang malamig na kamay ng ina sa huling pagkakataon at nangako sa sarili. Ma! Aalalahanin ko ang huling mga salita ninyo. Hahanapin ko si Atty. Garcia at aalamin ko kung ano ang inaalala ninyo. Mula sa labas ng silid. Naririnig ang boses ni Marco sa telepono. Namatay na po ang presidente. 3 araw ang lamay. Opo. Ako na po ang bahala sa mga isyu ng kumpanya pansamantala. Ang kanyang boses ay mas propesyonal kaysa sa nagdadalamhati. Biglang naisip ni Isa na ang mga salita ng kanyang ina ay hindi lang delirium. Ang ospital ay tahimik sa madaling araw. Sa lugar na ito kung saan nagtatagpo ang buhay at kamatayan. Naramdaman ni Isa sa unang pagkakataon na ang kanyang asawa ay isang estranghero. Ang lalaking kasama niya sa loob ng 20 taon ay tila isang ganap na ibang tao. Sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang katawan ng ina na inililipat sa morgue, pinunasan ni Isa ang kanyang luha. Ngayon, sa isang mundo na wala ang kanyang ina, kailangan niyang hanapin ang katotohanan para sa kanyang sarili. At handa siyang harapin ito. Ano man ito. Lumapit si Marco at inakbayan si Isa. Mahal. Huwag ka na masyadong malungkot. Nagpapahinga na si Mama ng mapayapa. Tumingala si Isa sa kanyang asawa. Puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod nito, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsisimulang sumibol. Ano ang pinag-usapan ninyo ni Mama noong huling pagkikita ninyo? Nagulat si Marco sandali. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Kinokonsulta ko siya tungkol sa ilang isyu ng kumpanya. Bakit? Wala lang. Hindi na nagtanong pa si Isa. Hindi iyon ang oras. Ngunit sa kanyang puso, nakapagdesisyon na siya. Aalamin niya ang kahulugan ng huling mensahe ng kanyang ina. Pauwi. Sumikat na ang araw. Isang bagong araw ang nagsisimula. Ngunit para kay Isa, ito ang unang araw na wala ang kanyang ina. At kasabay nito, ang unang araw ng kanyang paghahanap sa katotohanan. Sa kotse, pinagmasdan ni Marco ang kanyang asawa sa rearview mirror. Nakatingin lang si Isa sa bintana. Malalim ang iniisip. Sa isang iglap, isang hindi mabasa ng ngiti ang dumaan sa mga labi ni Marco. Ngunit walang nakakita. Pagdating sa bahay, dumiretso si Isa sa opisina ng kanyang ina. Amoy pa rin ito ng kanyang ina. Ang mga papel ay nasa mesa pa rin. At sa gitna nito, ang Executive Succession Plan. Kinuha ni Isa ang dokumento. Marahil may sikreto na nakatago sa papel na ito. Ang huli na sinuri ng kanyang ina. Ma! Sumusumpa ako na aalamin ko ang katotohanan na gusto ninyong sabihin sa akin. Mula sa labas, narinig ang boses ni Marco. Mahal, kailangan na nating pumunta sa punerarya. Handa ka na ba? Inilapag ni Isa ang papel at lumabas. Ngayon, nagsisimula na ang lahat. Una, ang lamay ng kanyang ina. At pagkatapos, ang paglutas sa enigmo na iniwan niya. At anuman ang matagpuan niya sa huli. Handa na siya. Isang kilalang punerarya sa Makati ang punong-puno ng tao. Matapos kumalat ang balita ng pagkamatay ni Doña Violeta Reyes, ang mga tao sa korporasyon at politika ay dumagsa upang magbigay galang. Sa ikatlong araw, ang kapaligiran sa lamay ay nanatiling mabigat. Si Isa, na nakaupo sa nakareserbang lugar ng pamilya, ay mekanikal na bumati sa mga dumalo. Ang matinding pagdadalamhati ay nagpapadilaw pa sa kanyang mukha. Halos hindi siya kumain o natulog sa loob ng 3 araw.
At ang malalim na maitim na bilog sa ilalim ng mata ay nagpapakita nito. Isa. Ang aming taos-pusong pakikiramay. Salamat po. Habang inuulit niya ang parehong pagbati sa daan-daang beses. Ang huling salita ng kanyang ina ay patuloy na umalinggaw sa kanyang ulo. Huwag kang masyadong magtitiwala sa asawa mo. Hindi pa rin niya alam ang kahulugan nito. Si Marco ay nakatayo sa pasukan ng punerarya. Tumatanggap ng mga bisita. Nagbigay siya ng impresyon ng perpektong nagdadalamhati. Malungkot na ekspresyon. Magalang na pagbati. At luha sa tamang sandali. Lahat ay tila hindi kapanipaniwalang natural. Vice Presidente. Labis akong nalulungkot sa inyong biyenan. Isa sa mga direktor ng Reyes Pharma ang tumapik sa kanyang balikat bilang pag-aliw. Yumuko si Marco at sumagot. Biglaan po. Kaya hindi pa rin ako makapaniwala. Ngunit nakita ni Isa. Sa sandaling tumalikod ang bisita. Ang ekspresyon ng kanyang asawa ay naging walang damdamin. Tila nag-alis siya ng maskara. Nasaksihan niya ang sandali na nawala ang kalungkutan. Malingap na 2:00 ng hapon. Dumating si Atty. Santiago Santi Garcia upang magbigay galang. Siya ay isang lalaki na nasa 50. Dating personal na kalihim ni Presidente Violeta. Na nagretiro upang magbukas ng sarili niyang opisina ng batas. Nang tumigil siya sa harap ni Isa, naalala niya ang huling salita ng kanyang ina. Miss Isa. Matagal-tagal na. Lubos akong nakikiramay sa inyo ni Presidente Reyes. Nagbigay ng pakikiramay si Santi Garcia habang hawak ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isinilid niya ang isang maliit na nakatiklop na papel sa palad ni Isa. Tiningnan siya ni Isa nang nagulat. Ngunit kumilos siya na parang walang nangyari at umatras. Bibisitahin kita ulit sa loob ng ilang araw. May kailangan akong sabihin sa iyo. Nagbigay siya ng makahulugang tingin at umalis. Si Isa, na mahigpit na nakahawak sa papel, ay nagtungo sa banyo. Nang buksan niya ito, nabasa niya ang isang maikling pangungusap. Pumunta ka sa opisina ko pagkatapos ng libing. May iniwan sa iyo ang presidente. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Isa. Tila si Atty. Garcia, ang taong binanggit ng kanyang ina, ay talagang may alam. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga ehekutibo ng Reyes Pharma sa punerarya. Nag-usap sila sa mahinang boses tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Sino ang upo bilang presidente ngayon? Siyempre, si Vice Presidente Alcaraz. Siya na halos ang gumagawa ng lahat. Si Marco, na may mapagpakumbabang ekspresyon, ay iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi ito ang oras para pag-usapan iyan. Ang una ay bigyan ng tamang paglilibing ang aking biyenan. Nararapat sa kanya. Ngunit napansin ni Isa. Nakipag-usap na ang kanyang asawa sa mga ehekutibo tungkol sa isang bagay. Isang tahimik na kasunduan ang nababasa sa kanilang mga tingin. 10:00 ng gabi. Nagsimulang umalis ang mga bisita. Naiwan si Isa mag-isa sa silid. Nakatingin sa larawan ng kanyang ina. Sa larawan, ang kanyang ina ay mukhang kahanga-hanga at matibay pa rin. Ma, ano po ang dapat kong gawin ngayon? Pumikit si Isa. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Doon lumapit si Marco at inakbayan siya. Mahal, magpahinga ka na. Bukas na ang libing. Kailangan mong magtipid ng lakas. Hindi ka ba pagod? Tanong ni Isa. Tumitingin sa kanya. Nag-alinlangan si Marco sandali bago sumagot. Siyempre. Pagod ako. Pero may kailangang maging matatag. Ang kanyang mga salita ay hindi mali. Ngunit sa ilang kadahilanan, mas lalo itong nagpalamig sa puso ni Isa. Ang kanyang asawa ay masyadong rasyonal. Masyadong kalmado. Tila inaasahan niya ang buong sitwasyong ito.
Kinabukasan, dumating ang oras ng libing. Sa harap ng Harse, yumakap si Isa sa kabaong ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Umiiyak. Ma, aalis na ba talaga kayo? Iiwan niyo na ba ako? Hinawakan siya ni Marco at sinubukang aliwin. Mahal, kailangan na natin siyang palayain para hindi na siya magdusa pa. Sa sandaling iyon, bumulong si Marco sa sarili. Ngayon, sa wakas, magpapahinga na si Doña Violeta ng mapayapa. Ang kanyang tono ay nakakagulat na kalmado. Halos kaginhawaan. Lumingon si Isa upang tingnan ang kanyang asawa. Ngunit naglalakad na ito patungo sa Harse. Ang biyahe patungo sa family mausoleum ay mahaba. Sa kotse, patuloy na nakatingin si Isa sa bintana. Kahit na dumating na ang tagsibol, ang mundo ay tila kulay abo sa kanya. Mahal, ako na muna ang mamahala sa kumpanya sa ngayon. Sabi ni Marco sa mahinang boses. Lumingon si Isa upang tingnan siya. Ang kumpanya? Ngayong wala na si Mama. May kailangang mamahala rito. Kahit na. Siyempre. Kailangan ko pa rin ang pag-aproba ng Board of Directors. May kakaibang katiyakan sa boses ni Marco. Tila na pagdesisyonan na ang lahat. Gusto mo nang maging presidente? Nagulat si Marco sandali sa direktang tanong ni Isa. Hindi sa ganoon. Mahal. Pero hindi pwedeng bumagsak ang kumpanya ngayon. 4 na araw pa lang mula nang namatay si Mama. At iyan na ang iniisip mo. Tumalas ang boses ni Isa. Sinubukan ni Marco na hawakan ang kanyang kamay. Ngunit inalis ito ni Isa. Mahal. Huwag mo akong maintindihan ng mali. Malungkot din ako. Pero ang kumpanya ang mas mahalaga. Isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang chauffeur ay pinagmasdan sila sa rearview mirror. Nagmamaneho ng maingat. Nang dumating sila sa mausoleum, biglang umulan. Isang malamig na ulan para sa tagsibol. Si Isa, na walang payong, ay tumayo sa ulan. Pinapanood ang paglilibing sa kabaong. Ma, ito na talaga ang paalam. Nagsimulang takpan ng lupa ang kabaong. Sa bawat paghukay ng lupa, mas lalong bumibigat ang puso ni Isa. Ang mga alaala kasama ang kanyang ina ay nag-flash sa kanyang mga mata na parang isang pelikula. Ang kanyang malakas na ina, na nagtrabaho hanggang gabi upang itayo ang kumpanya. At ang natatakot na tingin ng kanyang ina sa huling sandali. Tumayo si Marco sa tabi ng kanyang asawa. May hawak na payong. Ngunit si Isa ay nanatili sa labas ng payong. Sa ulan, tila gusto niyang panatilihin ang distansya mula sa kanyang asawa. Mahal, pumunta ka sa ilalim ng payong. Ayos lang ako. Gusto kong mabasa. Ang sagot ni Isa ay matatag. Hindi na nagsalita pa si Marco. Pag-uwi ng gabing iyon, matapos ang lahat, dumiretso si Isa sa silid ng kanyang ina. Amoy pa rin ito ng kanyang ina. Binuksan niya ang drawer ng mesa at nakahanap ng ilang dokumento. Kabilang sa mga ito, isang susi sa isang safe deposit box. Ito ba ang safe box na sinasabi ni Mama? Mahal, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Marco. Nakatayo sa pinto. Lumingon si Isa. Nagulat. Inaayos ko ang mga gamit ni Mama. Hindi mo kailangang gawin iyan ngayon. Magpahinga ka na. Sa ganitong paraan, mas kalmado ako. Tumalas ang tingin ni Marco. Pumasok siya sa silid at sinubukan na kunin ang susi mula sa kamay ni Isa. Aayusin natin ito mamaya. Nang magkasama. Bakit? May rason ba kung bakit hindi ko ito pwedeng gawin ng mag-isa? Nagtinginan sila sandali. Sa huli, umatras si Marco. CJ,
Pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Nang umalis si Marco, mahigpit na hinawakan ni Isa ang susi. Kakaiba ang kilos ng kanyang asawa. Bakit siya nagre-react ng ganito kasensitibo? Hindi nakatulog si Isa ng gabing iyon. Ang huling salita ng kanyang ina. Ang nota mula kay Atty. Garcia. At ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Lahat ay tila konektado. Ngunit hindi pa rin niya makita ang buong larawan. 2:00 ng umaga. Tahimik na bumangon si Isa at nagtungo sa opisina. Ang safe ay nakatago sa likod ng isang bookshelf. Pinihit niya ang susi. At may isang click. Bumukas ang pinto. Sa loob ay ilang sobre na may mga dokumento at isang e-tip drive. Sa labas ng sobre, sa sulat kamay ng kanyang ina, ay nakasulat para kay Isa. Nanginginig ang mga kamay ni Isa. Ito ba ang iniwan sa kanya ng kanyang ina? Ang susi sa katotohanan. Doon. May narinig siyang yapak sa likod niya. Mabilis siyang lumingon at nakita si Marco sa pinto. Mahal. Anong problema sa ganitong oras? Ang tingin ni Marco ay dumiretso sa safe. Sa sandaling iyon, isang matinding tensyon ang lumutang sa pagitan nila. Hindi ako makatulog. Binuksan mo ang safe. Lumalalim ang boses ni Marco. Instinctively, itinago ni Isa ang sobre sa likod ng kanyang likod. Mga gamit ni Mama. Normal lang na ayusin ko. Siyempre. Mag-uusap tayo bukas ng umaga. Magpahinga ka na. Lumingon si Marco at umalis. Nagpakawala si Isa ng isang malalim na buntong hininga. Tila nagsimula na talaga ang lahat. Ang paglalakbay upang hanapin ang katotohanan na iniwan sa kanya ng kanyang ina. At papalapit na ang sandali upang harapin ang tunay na mukha ng kanyang asawa. Lumipas ang 2 linggo mula ng libing. Halos hindi umalis si Isa sa kanyang silid. Sa madilim na ilaw ng kanyang silid tulugan. Nakasarado ang mga kortina. Nabuhay siya na parang huminto ang oras. Ang sobre na iniwan ng kanyang ina ay nanatiling hindi nabubuksan. Nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Hindi siya bumangon sa umaga. Tanghalian. O gabi. Nag-aalala ang housekeeper. Kumatok sa kanyang pinto. Ma'am. Kailangan ninyong kumain. Magkakasakit kayo. Ngunit hindi sumagot si Isa. Nakahiga lang siya sa kama. Nakatingin sa kisam. Hindi niya inakala na ang mundo na wala ang kanyang ina ay magiging ganito kawalang kahulugan. Ang presensya ng kanyang ina, na itinuturing niyang natural sa loob ng 46 na taon, ay nawala. At kasama nito, ang kahulugan ng lahat. Umalis si Marco ng maaga para magtrabaho at umuwi ng gabi. Ang dahilan ay marami siyang trabaho. Ngunit alam ni Isa, ang kanyang asawa ay naghahangad na ng posisyon ng presidente. At sa sandaling iyon, wala siyang lakas para pigilan ito. Isang hapon, umuwi ng mas maaga si Marco. Kumatok siya ng mahina sa pinto ng kanyang asawa. Mahal, ako ito. Pwede ba akong pumasok? Hindi sumagot si Isa. Ngunit binuksan ni Marco ang pinto at pumasok. Madilim ang silid. Si Isa, na nakahiga sa kama, ay nakatingin sa bintana. Sa tingin mo ba, gusto ni Mama na makita ka ng ganito? Ang boses ni Marco ay banayad. Ngunit may kalkuladong himig. Dahan-dahang lumingon si Isa at tiningnan ang kanyang asawa. Alam mo ba kung ano ang gusto ni Mama? Matalas ang kanyang mga salita. Tahimik si Marco sandali bago umupo sa gilid ng kama. Isa, kailangan mong gumaling. Tumawag si Jojo. Si Jojo, ang nag-iisang anak ni na Isa at Marco, ay 24 taong gulang. Nag-aaral siya ng SBA sa New York.
Nalaman niya ang pagkamatay ng kanyang lola at gusto niyang umuwi sa Pilipinas. Ngunit may mahalaga siyang pagsusulit na pumipigil sa kanya. Ano ang sabi ni Jojo? Nalabis siyang nag-aalala sa iyo. Hindi ka sumasagot sa telepono mo. Bumuntong hininga si Isa. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak. Kaya hindi siya sumasagot. Naglabas si Marco ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang airline ticket. Sa tingin ko, kailangan mong pumunta sa New York. Puntahan si Jojo. Magpalit ng kapaligiran. Tiningnan ni Isa ang airline ticket ng walang ekspresyon. Ang biyahe ay sa loob ng 3 araw. Bakit biglaan? Magpapatuloy lang ang depresyon mo rito. Makakabuti sa iyo ang pagbabago ng kapaligiran. Tumayo si Marco at sinabing, 1 linggo lang. Huminahon si Jojo kung makikita ka niya. Nang aalis na siya, bumalik si Marco at idinagdag. At huwag kang mag-alala sa opisina ng mama mo. Ako na ang mag-aayos niyan. Nang marinig ito, biglang umupo si Isa. Ang opisina? Bakit? Magpupulong na ang board of directors sa lalong madaling panahon. Kailangan nating ayusin ang mga dokumento ng kumpanya. Ako na ang gagawa. Iyan ang mga gamit ni Mama. Tumigas ang tingin ni Marco. Hindi ka sa kondisyon para gawin iyan ngayon. Halos hindi ka kumain sa loob ng 1 linggo. Sige na. Isa. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpahinga ka. Ang boses ni Marco ay may matinding presyon. Hindi na makatutol pa si Isa. Sa kasalukuyan niyang estado, hindi niya kayang harapin ang asawa. Nang gabing iyon, naligo si Isa pagkatapos ng mahabang panahon at tiningnan ang sarili sa salamin. Sa loob ng 2 linggo, lumubog ang kanyang pisngi at nanlalalim ang kanyang mata. Kung buhay ang kanyang ina at makita siyang ganito, tiyak na magagalit ito. Ma, kailangan kong pumunta sa New York. Sa isang banda, nais niyang tumakas. Iwanan ang lahat. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya ang responsibilidad na tingnan ang mensahe na iniwan ng kanyang ina. Kinabukasan, bumaba si Isa para mag-almusal sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon. Sinalubong siya ni Marco na may tingin ng pagkagulat. Bumangon ka ngayon. Mukhang mas maganda ka. May kailangan akong tapusin bago ako pumunta sa New York. Kumagat si Isa ng toast. Wala siyang lasa na nararamdaman. Ngunit kailangan niyang kumain para mabawi ang lakas niya. Pupuntahan ko si Atty. Garcia bago ako umalis. Huminto ang kamay ni Marco sandali. Ang abogado. Para saan? Sabi niya. Kailangan naming ayusin ang ilang bagay tungkol sa last will ni Mama. Ako na ang bahala dyan. Hindi. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Isang banayad na tensyon ang lumutang sa pagitan nila. Uminom si Marco ng kape at tumayo. CJ. Pero huwag kang magpapakapagod ng husto. Nang umalis si Marco para magtrabaho, tinawagan ni Isa si Atty. Santiago Garcia. Atty. Garcia. Si Isa Alcaraz po ito. Miss Isa. Inaasahan ko ang tawag mo. Kailan ka pwedeng pumunta? Pwede po ba ngayon hapon? Perpekto. Punta ka sa opisina ko ng 3:00. Pagkababa ng telepono, kinuha ni Isa ang sobre ng kanyang ina mula sa ilalim ng unan. Anong katotohanan ang nakapaloob sa hindi pa nabubuksan na sobreng ito? 3:00 ng hapon. Dumating si Isa sa opisina ni Atty. Garcia sa isang office building sa Makati. Sinalubong siya ni Garcia nang may mainit na ngiti. Maupo ka. Gusto mo ba ng tsaa? Salamat po. Huwag na. Dumiretso si Isa sa punto. Sabi ninyo,
May iniwan sa akin si Mama? Nag-alinlangan si Garcia sandali bago kumuha ng isang makapal na sobre mula sa drawer. Ipinagkatiwala sa akin ito ng presidente isang buwan bago siya namatay. Sinabi niya sa akin na kung mangyari ang pinakamasama, ibigay ko ito sa iyo. Kinuha ni Isa ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay ilang dokumento at isang sulat. Maaari mo itong basahin dito. Kung mas gusto mong mapag-isa, maaari akong lumabas. Hindi po. Pakiusap. Manatili po kayo. Natatakot po akong mag-isa. Binuksan ni Isa ang sulat at nakita ang malinaw. Matatag na sulat kamay ng kanyang ina. Aking minamahal na anak. Isa. Kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako dahil hindi ko sinabi at tinuruan ka ng husto. Isa. Mag-ingat ka sa asawa mo. Si Marco. Hindi siya ang taong inakala ko. Kamakailan. Natuklasan ko na naglilipat siya ng pera ng kumpanya upang lumikha ng isang lihim na pondo sa ibang bansa, offshore fund. Ang ebidensya ay nasa mga dokumento sa sobre na ito. Sinubukan akong hikayatin ni Marco. Ngunit tumanggi ako. At mula ng araw na iyon, lumala ng husto ang aking kalusugan. Maaaring nagkataon lang. Ngunit may hinala ako. Kung may mangyari sa akin, protektahan mo ang kumpanya. At higit sa lahat, protektahan mo ang sarili mo. Maaaring maging mapanganib si Marco para sa iyo. Magtiwala ka kay Atty. Garcia. Nasa panig natin siya. Mahal kita. Anak ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Isa. Alam ng kanyang ina ang lahat. Matagal na po bang may hinala ang presidente? Tanong ni Garcia ng mahina. Alam na niya ang ginagawa ng vice-presidente sa likod niya. Ngunit hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Dahil sa pag-aalala para sa iyo. Ang kanyang anak. Pero bakit? Bakit hindi niya agad sinabi sa akin? Malamang, gusto kanyang protektahan at nagtitipon siya ng mga konkretong ebidensya. Nagsimulang ipaliwanag ni Garcia ang mga dokumento sa sobre isa-isa. Mga statement ng foreign accounts. Ang ruta ng paglikha ng offshore fund. At isang listahan ng mga shell companies na lihim na nilikha ni Marco. Sa mga ito, maaari nating i-report si Vice Presidente ng legal. Ngunit nag-alinlangan si Isa. Hindi madali ang i-report ang lalaking kasama niya sa loob ng 20 taon. At higit sa lahat, ang pag-iisip sa kanyang anak na si Jojo ay nagpahirap dito. Mag-ukol ka ng oras para pag-isipan iyan. Pero kung maghihintay ka pa, tuluyang kukunin ng vice-presidente ang kontrol ng kumpanya. Inilagay ni Isa ang mga dokumento sa kanyang purse at nagtanong. Talaga bang may hinala si Mama na ginawa ng asawa ko ang isang bagay sa kanya? Maingat na sumagot si Garcia. Walang konkretong ebidensya. Pero noong araw na bumagsak ang presidente, kasama niya si vice-presidente ng nag-iisa. At noong isang araw bago, tumawag sa akin ang presidente at nagsabi ng kakaibang bagay. Ano po ang sinabi niya? Na kung may mangyari sa kanya, kailangan kong alagaan si Isa at huwag magtiwala kay Marco sa anumang pagkakataon. Nanghina ang puso ni Isa. Naramdaman ba ng aking ina ang kanyang kapalaran? Pag-uwi, itinago ni Isa ang mga dokumento sa isang ligtas na lugar. At pagtingin sa salamin, nangako siya sa sarili. Ma, hindi na ako iiyak. Aalamin ko ang katotohanan. Nang gabing iyon, nang umuwi si Marco, sinalubong siya ni Isa tulad ng dati. Mahal, naghanda ako ng hapunan. Nagulat si Marco. Mukha kang mas gumaling. Kailangan kong magpakatatag bago pumunta sa New York. Habang kumakain, nagtanong si Marco. Nakita mo ba ang abogado?
Pero wala namang mahalaga. Nagkumpirma lang ng ilang papel. Natural na nagsinungaling si Isa. Tila nabawasan ang pag-aalala ni Marco at tumango. Ayos. Mabuti. Ngunit nakita ni Isa ang pag-iingat na dumaan sa tingin ng kanyang asawa. Malinaw na may itinatago ito. Abril 15, 2025. Alas 6 ng umaga. Umalis si Isa sa silid-tulugan na may mabibigat na hakbang. Ang kanyang biyahe patungong New York ay naka-schedule para sa alas 11. Sa sala, nakatayo na si Marco. Nakasuot ng suit. Ang kanyang ekspresyon ay hindi karaniwan na masigla. Handa ka na ba? May bahid ng kaginhawaan sa boses ng kanyang asawa. Hindi pinalampas ni Isa ang detalyeng iyon. Ito ang unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina na nakita niyang tunay na masaya ang kanyang asawa. Naka-impact na ang lahat. Malamig ang sagot ni Isa. Sa nakalipas na mga araw, binasa at inulit niya ang sulat ng kanyang ina. Pinag-iisipan ang lahat. Ngayong alam na niya ang tunay na mukha ng kanyang asawa. Hindi siya sigurado kung ang pagpunta sa New York ang tamang gawin. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang paniwalain ito na maayos ang lahat. Gusto mo bang ihatid na kita sa airport? Huwag na. Tumawag ako ng taxi. Sabi mo, may mahalaga kang board meeting ngayon. Pumunta ka na sa trabaho. Dahil sa determinado na tono ni Isa, hindi na nagpumilit si Marco. Sa halip, tila nakahinga siya ng maluwag. Masaya siya na aalis ang kanyang asawa patungong New York nang walang pagtutol. CJ, tawagan mo ako pagdating mo. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Ang kilos na iyon ay nakakakilabot kay Isa. Paano naging napaka-estranyo sa kanya ang kamay ng lalaking kasama niya sa loob ng 20 taon? Pagkaraan ng ilang sandali sa taxi, binuksan ni Isa ang kanyang purse upang suriin ang kanyang pasaporte at tiket. At pagkatapos, hinanap niya ang kanyang telepono. Wala ito. Hinalungkat niya ang bawat sulok ng purse. Ngunit hindi ito lumabas. Hay! Bumuntong hininga si Isa. Naalala niya na iniwan niya itong naka-charge sa end table sa tabi ng sofa sa sala. Sa dami ng iniisip, nakalimutan niya ito ng tuluyan. Patawad. Manong, pwede ba tayong bumalik saglit sa bahay? Hindi po ako sa airport. Nakalimutan ko lang ang telepono ko. Babalik agad ako. Sandali lang po. Lumingon ang taxi. Alas -6:30 na ng umaga. Inakala niya na umalis na si Marco para magtrabaho. Kadalasan, dumarating siya sa opisina ng alas 7. Pagdating sa bahay, tahimik na binuksan ni Isa ang pinto. Tahimik ang bahay. Upang makatiyak, tinawagan niya ang kanyang asawa. Ngunit walang sumasagot. Salamat. Pumasok si Isa sa sala. Guminhawa. Tulad ng inakala niya. Ang telepono ay nasa end table sa tabi ng sofa. Nakakabit sa charger. Nang kukunin niya na ang telepono, may narinig si Isa na kakaibang ingay. Isang tawa. Tunog ito ng boses ng babae. At nanggagaling ito sa master bedroom. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Isa. Umalis na ang kanyang asawa para magtrabaho. Hindi ba? Paano kung may magnanakaw ang nakapasok? Maingat siyang lumapit sa silid-tulugan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip si Isa sa siwang ng pinto. Pakiramdam niya. Huminto ang kanyang puso. Nandyan ang kanyang asawa. At sa kanyang mga bisig ay isang batang babae. Si Katrina, ang sekretarya mula sa Reyes Pharma. Nagyayakapan sila ng may nakakagulat na naturalesa. Tila matagal na silang magkasintahan. Ngayon, sa board meeting,
Matatapos na ang lahat, narinig niya ang boses ni Marco. Isang malambing, banayad na boses. Isang boses na hindi niya kailanman inialay sa kanya. Talaga? Magiging presidente ka na? Tanong ni Katrina sa matamis na boses. Hinaplos ni Marco ang buhok nito at ngumiti. Hindi ko na kailangang tiisin pa ang matanda na iyon. At mag-alala pa sa tanga kong asawa. Nanginginig ang mga binti ni Isa. Ang matanda na iyon ay ang aking ina. At ang tanga kong asawa ay ako. Pero hindi ba maghihinala ang misis? Siyempre, hindi. Gumanap ako ng perpektong papel. Ang nag-aalalang asawa. Ang nag-aalaga sa kanyang asawa. Naniwala ang tangang iyon sa lahat. Sabi ni Marco nang may paghamak. Nagkuyom ng kamao si Isa. Sumiklab ang galit sa loob niya. Ngunit kailangan niyang patuloy na makinig. Tumayo si Marco at naglakad patungo sa mesa. Si Isa, na sumisilip sa siwang ng pinto, ay tumingin sa nasa mesa. Ilang papel ang nakalatag. Ngunit may isa na namumukod tangi. Isang dokumento na nakasulat, kapangyarihan ng representasyon para sa direktor. At sa kanyang pagkagulat, taglay nito ang malinaw na selyo ng kanyang ina. Sa tabi nito, ay isang tawag para sa isang extraordinary board meeting at isang kalendaryo na may markang petsa ngayon. Mukhang authentic ang kapangyarihan na ito. Sabi ni Katrina nang may paghanga. Siyempre. Kinuha ko ang pinakamahusay na profesional. Aabutin ng buwan bago nila matuklasan na peke ito. Sa panahong iyon, nakaupo na ako sa upuan ng presidente. At ang lahat ng ebidensya ay mawawala na. Kailangan ni Isa na takpan ang kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw. Peke ang selyo ng kanyang ina. At wala pang isang buwan mula nang siya ay mamatay. Ito ang presyo na babayaran ng matanda na iyon dahil sa pagmamaliit sa akin. Sabi ni Marco nang mailamig. Dari siyang sabihin na hindi siya nagtitiwala sa akin. Pagkatapos ng 20 taong pagtatrabaho na parang aso. Hindi niya ibibigay sa akin ang pagkapresidente. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan. Nanginginig ang katawan ni Isa. Ako na mismo ang gumawa ng paraan. Ang kahulugan ng mga salitang iyon ay nakakatakot na malinaw. Mukhang gumana ang gamot na iyon noong isang araw. Sabi ni Katrina ng mahina. Sabi nila, lethal daw kung ihalo sa gamot niya sa puso. Tama. Perpekto iyon. Dinaigan ng mga doktor na natural death. Muling naghalikan ang dalawa. Hindi na makapanood pa si Isa. Tahimik siyang umatras patungo sa pasilyo. Nanghina ang kanyang mga binti. At kailangan niyang sumandal sa dingding. Mamamatay tao. Ang kanyang asawa ay pumatay sa kanyang ina ng sinasadya at maingat. At ngayon, ipinagdiriwang niya ito kasama ang babaeng ito. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Isa ang kanyang telepono at pinindot ang record button. Kailangan niya ng ebidensya. Isang hindi mapag-aalinlanganan na ebidensya upang pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Bumalik siya sa pinto ng silid tulugan at itinutok ang telepono sa loob. Nagpatuloy ang pag-uusap. Sa pagtira ng tanga na iyon na si Isa sa New York sa loob ng 1 linggo. Malulutas na ang lahat. Paano kung maghinala siya ng isang bagay? Impossible. Ang tanga na iyon ay malalim pa rin sa kalungkutan dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Lumunok si Isa upang pigilin ang kanyang luha. 20 taon ng kasal. Isang kasinungalingan. Ang buong panahon. Niloko siya ng kanyang asawa. Tinatrato siyang parang isang idiot. Anong oras ang board meeting? 10:00. 2.5 oras na lang ang natitira. Kaya bago iyon. Ang boses ni Katrina ay naging malambing. Ang tunog ng 2 katawan na nag-iisa ay muling narinig. Umatras si Isa ng tahimik. Mayroon na siyang sapat na ebidensya. Oras na para kumilos.
Habang naglalakad siya ng palihim patungo sa pangunahing pinto. Nakapagdesisyon si Isa. Hindi siya pupunta sa airport. Sa halip, dadalhin niya ang ebidensyang ito kay Atty. Santi Garcia. At ngayon, tatapusin niya ang lahat. Ang taxi driver na naghihintay sa labas ay nagtanong. Nahanap niyo na po ba? Airport na ba tayo? Hindi. Matatag ang boses ni Isa. May pagbabago ng plano. Dalhin mo ako sa isang law office sa 5D Avenue. Pakiusap. Habang umaalis ang taxi. Kinuha ni Isa ang kanyang telepono at sinuri ang recording. Ang pag-uusap ng mag-asawa ay naitala ng may ganap na kalinawan. Ang pag-amin ng pagpatay sa kanyang ina. Ang pagpeke ng selyo. At ang plano na kunin ang kumpanya. Ma! Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Kung bakit ninyo sinabi sa akin na mag-ingat sa asawa ko. Kung bakit ninyo sinabi na hanapin si Atty. Garcia. Pinunasan ni Isa ang kanyang luha. Hindi ito ang oras para umiyak. Tinawagan niya si Atty. Santi Garcia sa telepono. Atty. Garcia. Si Isa Alcaraz po ito. Kailangan ko po kayong makita ngayon na. Ano ang nangyari? Pinatay ng asawa ko ang mama ko. At ngayon, 10:00, sa isang board meeting, balak niyang kunin ang pagkapresidente. Ang agitated na paghinga ni Garcia ay narinig sa kabilang linya. Pumunta ka na ngayon. Aabisuhan ko ang pulis at ang prosecutor's office. Tumingin si Isa sa bintana. Ngayon sana ang araw ng kanyang pag-alis. Ngunit ang tadhana ay nagpabalik sa kanya. Isang maliit na pagkakamali ang pagkalimot sa kanyang telepono. Ay naging susi na magbubunyag sa buong katotohanan. Ngayon, nagsisimula na ang laban ni Isa. Ang laban upang ipaghiganti ang kanyang ina. Protektahan ang kumpanya. At higit sa lahat, ang laban upang mabawi ang sarili niyang buhay. Ang taxi ay patungo sa Quezon, Makati. Nagkuyom ng kamao si Isa. Ma! Panoorin niyo ako. Pagbabayaran nila ang ginawa nila. Sumusumpa ako. Pinigilan ni Isa ang kanyang luha sa taxi. Ang eksena na nasaksihan niya sa bahay ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Ang yakap ng kanyang asawa at ni Katrina. Ang kanilang mga bulong. At ang pag-amin ng pagpatay sa kanyang ina. Ngunit hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi niya pwedeng hayaan ang emosyon na manaig sa kanya. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. At naalala niya kung sino siya. Siya ang anak ng nagtatag ng Reyes Pharma. At siya ay dating isang matalinong accountant na namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Manong, tumabi po muna tayo sandali. Dito. Opo. Sandali lang. Kailangan ko lang mag-isip. Huminto ang taxi sa tabi ng isang parke. Bumaba si Isa at umupo sa isang bangko. Ang sikat ng araw ay sumikat sa tahimik na parke. Isang mapayapang tanawin na kaiba sa bagyo sa loob niya. Naglabas siya ng notebook at ballpen mula sa kanyang purse. Bumalik ang kanyang accountant's instinct. Sa halip na mag-react ng emosyonal, kailangan niyang harapin ang sitwasyon ng sistematiko. Upang ganap na ilantad ang mga krimen ng kanyang asawa. Kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Nagsimula siyang magsulat sa notebook. Una, sundan ang daloy ng pera. Kung nilipat ng kanyang asawa ang pondo ng kumpanya. Nag-iwan siya ng bakas. Kailangan niyang hanapin ang mga tala ng paglilipat. Mga foreign remittances. At isang listahan ng mga accounts sa ilalim ng ibang pangalan. Pangalawa, ayusin ang timeline. Kailangan niyang suriin ng hakbang-hakbang kung ano ang ginawa ng kanyang asawa mula nang bumagsak ang kanyang ina hanggang ngayon. Tiyak na makakahanap siya ng butas. Pangatlo, kilalanin ang mga kasabwat.
Bukod kay Katrina, kailangan may iba pang tao na kasangkot. Hindi magagawa ng nag-iisa ang ganoong kalaking plano. Kinuha ni Isa ang kanyang telepono at binuksan ang bank application. Sa kabutihang palad, pinanatili pa rin niya ang access upang konsultahin ang ilan sa mga accounts ng kumpanya. Isang pahintulot mula pa noong siya ang responsable sa pananalapi bago siya nagpakasal. Hindi siguro naisip yan ng kanyang asawa. Nagsimula siyang suriin ang mga accounts isa-isa. At nakahanap siya ng kakaibang bagay. Sa nakalipas na buwan, may mga pana-panahong withdrawals ng malaking halaga ng pera. Bawat isa ay sa ibang account at sa fractional amounts upang itago ang mga ito bilang normal na transaksyon. $300. 000. $450. 000. $280. 000. Nagpigil ng hininga si Isa. Ang kabuuan ay umabot sa halos $2 milyon. At sa nakalipas na buwan lang. Noong malakas pa ang kanyang ina. Hinding-hindi siya maglalakas loob na gawin ang ganoon. Nagsimula siyang ilipat ang pera agad nang magkasakit ang kanyang ina. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga destination accounts. Karamihan ay mga offshore accounts. At ilan sa mga ito ay nasa ilalim ng pangalan na katulad ng pangalan ni Katrina. Walker. Napangiti si Isa ng mapait. Ngayon, naintindihan na niya kung gaano nagtitiwala si Marco kay Katrina. Paglilipat ng pera ng kumpanya sa isang account na nakapangalan sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono. Tawag ito mula kay Atty. Santi Garcia. Miss Isa. Nasaan po kayo? Dapat ay dumating na kayo. Nagpatawad po. Nag-ipon lang po ako ng lakas. May nangyari po ba? Nag-alinlangan si Isa sandali. Ngunit alam niya na hindi na niya ito kayang lutasin ng mag-isa. Atty. Garcia. Natuklasan ko lang na naglipat ang asawa ko ng halos $2 milyon mula sa kumpanya sa nakalipas na buwan. Ano? $2 milyon? Opo. At karamihan ay napunta sa offshore accounts. Malamang. Naghahanda siya ng pondo para sa pagtakas. Bumuntong hininga si Garcia. Ito ay maseryoso pa sa inakala namin. Pumunta ka na ngayon. Hinihintay ka na rin ng prosecutor. Tumayo si Isa. Ngunit bago umalis, may isa pa siyang kailangang gawin. Tinawagan niya si Ginoong Thomas, ang head of finance sa Reyes Pharma. Si Thomas ay isang pinagkakatiwalaang tao na nakasama niya sa pagtatrabaho ng malapit noong nasa kumpanya pa siya. Ginoong Thomas. Si Isa Alcaraz po ito. Ma'am. Anong sorpresa? Bakit po kayo tumawag sa oras na ito? Kailangan ko ng agarang pabor. Maaari mo bang suriin ang datos ng pananalapi ng kumpanya ngayon na? Aling datos po ang kailangan ninyo? Lahat ng paggalaw ng pondo sa nakalipas na buwan. Lalo na ang mga may kaugnayan sa foreign transfers. Tahimik si Thomas sandali. Ang totoo po. Napansin ko rin ang isang kakaibang bagay. Pero dahil direkta po itong inotorisa ng Vice Presidente. Ano ang napansin mo? May malaking halaga ng pera na panahong umaalis. Pero iba-iba ang description sa bawat oras. Foreign consulting fees. Equipment purchase. Research and development. Pero sa totoo lang, hindi nangyari ang mga transaksyon na iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Isa. Sa wakas, mayroon na siyang konkretong ebidensya. Nakasave ba sa inyo ang datos na iyon? Ginoong Thomas? Opo. Inilagay ko po sa isang personal na file. Just in case. Salamat. Sa tingin ko, kakailanganin natin ang datos na iyon ngayon. May nangyari po ba?
Malalaman mo sa lalong madaling panahon. At Ginoong Thomas, dadalo ka sa board meeting sa alas 10. Tama. Opo. Magkita tayo roon. Pagkababa ng telepono, bumalik si Isa sa taxi. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkonekta. Nang dumating siya sa law office, alas -8:45 na ng umaga. Sa opisina, bukod kay Garcia, ay may isang prosecutor na naghihintay sa kanya. Miss Isa, ipinakikilala ko si Prosecutor Davis. Si Prosecutor Davis ay isang matalas na babae na nasa 40. Kinamayan niya si Isa at sinabing, "Nakinig ako sa recording. Mukhang hindi mapag-aalinlanganan na ebidensya. Pero hindi ba iyon sapat?" Tanong ni Isa. Nag-aalala. Kaya nag-imbestiga ako ng kaunti pa. Binuksan ni Isa ang kanyang notebook at ipinaliwanag ang daloy ng pera na natuklasan niya. Tumalas ang tingin ni Prosecutor Davis. Ito ay sapat na. Maaari nating sampahan siya ng kasong homicide. Bukod pa sa embezzlement at corporate malfeasance. Pero may isa pa. Naglabas si Garcia ng isang sobre. Ito ang ipinagkatiwala sa akin ng presidente bago siya namatay. Sa loob ng sobre ay ilang dokumento. Kabilang ang mga kopya ng emails na ipinagpalit ni na Marco at Katrina. Alam na ng kanyang ina ang tungkol sa relasyon nila. Tingnan mo ang petsa ng mga emails. 1 taon na ang nakalipas. Nagulat si Isa. Ang infidelity ng kanyang asawa ay nagsimula 1 taon na ang nakalipas. At wala siyang alam. Ang nilalaman ng mga emails ay mas nakakagulat. Hindi ito simpleng infidelity. Nagplano ang dalawa na kunin ang kumpanya. At sa proseso, pinag-usapan pa nila ang pag-alis sa kanyang ina. Talaga bang sinulat ito ng asawa ko? Nanginginig ang boses ni Isa. Inaliw siya ni Prosecutor Davis. Alam kong mahirap. Pero ngayon, kailangan mong harapin ang katotohanan. Nagpigil ng luha si Isa. Gusto niyang umiyak. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. May kailangan pa siyang gawin. 1 oras at 15 minuto na lang ang board meeting. Kailangan natin siyang pigilan bago iyon. Huwag kang mag-alala. Handa na ang pulis na makialam. Kinuha ni Prosecutor Davis ang kanyang telepono. Pumunta kayo sa Reyes Pharma headquarters ngayon na. Tumingin si Isa sa bintana. Sa malayo, nakikita niya ang Reyes Pharma building. Doon. Sa sandaling ito, naghahanda ang kanyang asawa na umupo sa upuan ng presidente. Ngunit ang kanyang plano ay malapit ng mabigo. Ang ebidensya na natagpuan niya gamit ang kanyang accountant's instinct. At ang mga dokumento na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Lahat ay magsasama upang ipakita ang pagtataksil ng kanyang asawa. Attorney Garcia, bakit hindi ibinigay sa akin ni Mama ang mga dokumentong ito ng mas maaga? Malungkot na sumagot si Garcia. Malamang. Naghintay siya hanggang sa huling sandali na magbago ang isip ng Vice-Presidente. At higit sa lahat, gusto kanyang protektahan. Tumango si Isa. Inisip siya ng kanyang ina hanggang sa huli. Tara na. Wala nang oras na sasayangin. Sumakay silang tatlo sa elevator patungo sa boardroom sa ika-15 palapag. Nang bumukas ang pinto ng elevator, nakita nila ang maraming tao sa pasilyo. May mga reporters din. Tinawagan ni Marco ang press upang opisyal na ipahayag ang kanyang pagiging presidente. Ay! Ma'am! Ano po ang ginagawa ninyo rito? Akala namin. Nasa New York kayo? Isang ehekutibo ang sumigaw nang makita si Isa. Si Isa. Nang hindi sumasagot, ay pumasok sa meeting room. Sa loob, nakatayo na si Marco sa podium. Malinis ang kanyang suot. May ekspresyon ng kumpiyansa. Sa tabi niya,
May hawak na mga dokumento si Katrina. Nang makita ang kanyang asawa, sumama ang mukha ni Marco. Isa, anong ginagawa mo rito? Dumating ako upang magkumpirma ng isang bagay. Naglakad si Isa patungo sa podium. Napuno ng bulungan ang silid. Magkumpirma ng ano? Nasa gitna kami ng isang mahalagang board meeting. Alam ko, ang board meeting kung saan balak mong italaga ang sarili mo bilang presidente. Binuksan ni Isa ang kanyang porse. Pero bago iyan, may kailangang marinig ang mga board members. Ano ang sinasabi mo? Sinubukan ni Marco na lumapit. Ngunit itinaas ni Isa ang e-drive. Ito ay regalo mula sa aking ina. Isang regalo na naglalaman ng iyong tunay na mukha. Ikonekta ni Isa ang e-USB sa computer ng silid. Mula sa mga speaker, nagsimulang maglaro ang boses ni Marco. Katrina, nakuha mo ba ang gamot na iyon? Sabi mo, gumana iyon kung ihalo sa gamot niya sa puso. Tama. Isang katahimikan na parang patay ang bumalot sa silid. Lahat ng mata ay nakatingin kay Marco. Iyan ay setup. Sigaw ni Marco. Hindi ito setup. Inilabas ni Isa ang mga dokumento. At ito ang ebidensya ng $7 milyon na inilipat mo mula sa kumpanya. Ang listahan ng mga strawmen. Ang mga tala ng paglilipat. Nandito ang lahat. Ang mga nagulat na ehekutibo ay ipinasa pa sa ang mga papel. Ang mga reporters ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. At ito, itinaas ni Isa ang will. Ito ang tunay na last will and testament ng aking ina. Na nagsasabing hindi ka kailanman maaaring maging presidente ng kumpanyang ito. Namutla ang mukha ni Marco. Sinubukan ni Katrina na tumakas sa likod ng pinto. Ngunit nakaharang na ang pulis. Marco Alcaraz. Lumapit si Prosecutor Davis. Ikaw ay inaresto dahil sa hinala ng homicide kay Presidente Violeta Reyes at embezzlement ng pondo. Isinuot ng pulis ang posas kay Marco. Sumigaw siya ng desperado. Isa. Hindi ito pagkakaintindihan. Mahal ko ang mama mo. Pakiusap. Isipin mo si Jojo. Nagmakaawa si Marco. Binabanggit ang kanyang anak bilang huling resort. Ngunit malamig siyang tiningnan ni Isa. May karapatan din si Jojo na malaman ang katotohanan. At mas malakas siya kaysa sa iyo. Kinalagkad si Marco palabas. Si Katrina ay dinakip din. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa silid. Humarap si Isa sa mga ekutibo. Ang pulong ngayon ay kanselado. At muli niyang itinaas ang will ng kanyang ina. Sa pagsunod sa legal na proseso, ako ang upo bilang direksyon ng Reyes Pharma. Walang tumutol. Ang bigat ng katotohanan ay masyadong mabigat. Tinapik ni Atty. Garcia ang balikat ni Isa. Ipagmamalaki ka ng presidente. Tumingin si Isa sa bintana. Ang sikat ng araw ay nagniningning ng maliwanag. Ma! Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ninyo ako iniwanan ng ebidensya. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Sa sandaling binuksan ang sobre ng abogado, lumabas ang buong katotohanan. At si Isa ay hindi na ang mahinang babae. Naging isa siyang matatag na babae. Armado ng ebidensya na iniwan ng kanyang ina. Nang umalis si Marco sa escort ng pulis, ang Reyes Pharma headquarters ay naging isang kaguluhan. Nagsikip ang mga reporter sa pasilyo. At ang mga ehekutibo, na nagulat pa rin, ay nagtinginan. Hindi alam ang gagawin. Ma'am. Ibig kong sabihin, Madam President. Lumapit si Ginoong Thomas kay Isa. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. Dapat ay napansin ko ng mas maaga. Patawad. Hindi mo kasalanan. Ginoong Thomas.
Masyadong tuso ang asawa ko. Kalmado ang boses ni Isa. Wala na siyang oras para magdalamhati. Kailangan niyang iligtas ang kumpanya. Pinalibutan ng mga reporter si Isa. Sumabog ang mga flash ng kamera at dumagsa ang mga microphone sa kanya. Presidente Alcaraz, gaano katagal ninyo nang alam ang mga krimen ng inyong asawa? May hinala ba kayo mula pa sa simula na pinatay ang inyong ina? Paano ninyo sasabihin sa inyong anak ang balitang ito? Ang mga tanong ay umulan. Ngunit nanatiling kalmado si Isa. Magbibigay ako ng opisyal na pahayag mamaya. Ngayon, ang prioridad ay ang katatagan ng kumpanya. Nakialam si Achoy Garcia upang pigilan ang mga reporters. Tapos na ang interview. Magpapadala kami sa inyo ng press release na may mga detalye. 1:00 ng hapon. Pumasok si Isa sa opisina ng presidente. Ang parehong opisina na inokupahan ng kanyang ina. Ang salamin at fountain pen ng kanyang ina ay nasa mesa pa rin. Umupo si Isa sa upuan at bumuntong hininga ng malalim. Ngayon, nagsimula na ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan niyang ayusin ang pinsala na ginawa ng kanyang asawa at patatagin ang sitwasyon ng kumpanya. Madam President, ang kalihim ay pumasok. Tumawag ako ng emergency meeting kasama ang mga ehekutibo. Magsisimula ito sa loob ng 30 minuto. CJ. Tumayo si Isa at tumingin sa bintana. Sa malayo, nakikita niya ang gusali ng istasyon ng pulisya. Sa oras na iyon, ang kanyang asawa ay iniimbestigahan doon. Tumunog ang kanyang telepono. Tawag ito mula sa New York. Ang kanyang anak. Si Jojo. Ma. Nakita ko lang ang balita. Totoo ba ang sinasabi nila tungkol kay Papa? Nanginginig ang boses ni Jojo. Jojo. Patawad. Patawad dahil ganito mo nalaman. Talaga bang pinatay ni Papa si Lola? Ipinikit ni Isa ang kanyang mga mata. Ang kailangan niyang sabihin ay isang malupit na katotohanan sa kanyang 24 taong gulang na anak. May ebidensya. May recording pa nga kung saan umamin si Papa sa lahat. Sa kabilang linya, narinig ang hikbi ni Jojo. Ayos ka lang ba? Ma! Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Uwi ako sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ayaw kitang iwanan ng mag-isa. Nagpigil ng luha si Isa. Gaano katanda na ang kanyang anak? Salamat. Pero subukan mong huwag hayaang maapektuhan ang pag-aaral mo. Gusto rin iyon ni Lola. Pagkababa ng telepono, muling nag-focus si Isa sa trabaho. Sinusuri niya ang mga dokumento para sa executive meeting ng mailumabas na breaking news sa telebisyon. Marco Alcaraz, dating Vice Presidente ng Reyes Pharma. Itinatanggi ang mga paratang ng pagpatay sa kanyang biyenan. Ang Prosecutor's Office, samantala, ay nagtitipon ng karagdagang ebidensya at hihilingin ang pretrial detention. Ipinakita ng screen ang larawan ni Marco. Nakaposas at nakayuko. At sa tabi niya, si Katrina. Parehong may masasamang mukha. 2:00 ng hapon. Nagsimula ang executive meeting. Umupo si Isa sa dulo ng mesa. Ang ekspresyon ng mga ehekutibo ay komplikado. Ang pagkabigla na ang vice-presidente ng kumpanya ay isang mamamatay tao ay halo-halong sa pag-aalala na biglang may isang batang babae na naging presidente. Una sa lahat, nagsimula si Isa. Ako ang anak ng mga nagtatag ng Reyes Pharma. At nagtrabaho ako ng 5 taon sa financial department ng kumpanyang ito. Totoo na kulang ako sa karanasan. Ngunit gagawin ko ang lahat ng posible upang ipagpatuloy ang legacy ng aking ina. Isang ehekutibo ang nagtaas ng kamay. Madam President. Bumabagsak ang shares. Kinakabahan ang mga investors. Alam ko. Naglatag si Isa ng ilang dokumento. Una,
Mag-i-inject tayo ng emergency funds upang ipagtanggol ang halaga ng stock. At ang pinakamahalaga ay ang mabawi ang tiwala sa pamamagitan ng transparent management. Nagtanong ang isa pang ehekutibo. Ano ang gagawin ninyo sa mga pondo na inembesal ng dating Vice Presidente? Nakipagtulungan na ako sa prosecutor's office upang humiling ng freeze sa kanila. Sinusundan namin ang lahat ng kanyang offshore assets. Kabilang ang mga accounts sa Cayman Islands. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nababawi ang bawat sentimo. Sa harap ng katatagan ni Isa, nagsimulang tumango ang mga ehekutibo. At isa pa. Sabi ni Isa. Tumayo. Mula ngayon, ang lahat ng pagpapatupad ng pondo ay gagawing pampubliko sa isang transparent na paraan. Ganap naming babaguhin ang sistema upang hindi na mangyari muli ang korupsyon. Lumapit si Ginoong Thomas. Tutulungan ka namin, Madam President. Ipagpapatuloy namin ang diwa ni Presidente Violeta at poprotektahan ang kumpanya. Ang iba pang mga ehekutibo, isa-isa, ay nagpahayag ng kanilang suporta. Ang paggalang na naramdaman nila para sa ina ay umaabot na sa anak. 4:00 ng hapon. Nagpatawag si Isa ng press conference. Sa harap ng 12 ng mga journalists, nagsalita siya ng may serenity. Una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin sa aming mga kliyente at investors. Lubos kong ikinalulungkot ang pag-aalala na dulot ng hindi magagandang pangyayari sa aming kumpanya. Habang sumasabog ang mga flash, nagpatuloy si Isa. Ngunit nangangako ako sa inyo ng isang bagay. Ang Reyes Pharma ay muling sisikat. Magiging isang transparent at tapat na kumpanya kami. Nagtanong ang isang reporter. Wala ba talaga kayong alam sa mga krimen ng inyong asawa? Wala. Ako ay isang tanga. Niloko sa loob ng 20 taon. Ngunit ngayon, alam ko na. Alam ko na. Higit pa sa mga tao. Kailangan nating magtiwala sa mga sistema. Hindi ba kayo nagagalit sa pagkamatay ng inyong ina? Pumula ang mga mata ni Isa. Ngunit wala siyang inilabas na luha. Ako ay nagagalit. Nagagalit ako. Ngunit ang aking ina ay nag-aalala para sa kumpanya hanggang sa huling sandali. Ang aking tungkulin ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagprotekta sa kumpanya. Pagkatapos ng press conference, pumunta si Isa upang bisitahin ang libingan ng kanyang ina. Sa harap ng lapida na naliligo sa dapit hapon, naglagay siya ng mga bulaklak at nagsabi sa mahinang boses. Ma! Ngayon, inilantad ko ang lahat. Inalis ko ang maskara ng asawa ko at sinabi ko sa mundo ang katotohanan. Ngayon, oras na para protektahan ko ang kumpanya. Ang kumpanya na pinaghirapan ninyong itayo. Nangangako ako na poprotektahan ko ito. 7:00 ng gabi. Nakatanggap siya ng tawag mula sa prosecutor's office. Umamin si Marco sa bahagi ng mga paratang. Ngunit itinanggi pa rin ang pagpatay. Inaangkin niya ang involuntary manslaughter. Paliwanag ni Prosecutor Davis sa telepono. Inamin niya na binigyan niya siya ng gamot. Ngunit walang intensyon na patayin siya. Kaya hindi po siya humingi ng bail. Ang pretrial detention order ay na-issue na. Bumuntong hininga si Isa ng may kaginhawaan. Hindi bababasa. Ang kanyang asawa ay hahatulan ng batas. 9:00 ng gabi. Nag-iisa si Isa sa walang laman na opisina ng presidente. Ang mga clippings ng pahayagan mula sa araw na iyon ay nakatambak sa mesa. Vice Presidente ng Reyes Pharma. Inaresto dahil sa pagpatay. Isang karumaldumal na krimen, $7 milyon na embezzlement mula sa kumpanya. Maaari bang iligtas ng bagong presidente na si Isa Alcaraz ang Reyes Pharma mula sa krisis? Lahat ng artikulo ay nagsasalita tungkol sa pagbubunyag ng araw na iyon. Sa magdamag, ang Reyes Pharma ay naging pambansang balita. Tiningnan ni Isa ang larawan ng kanyang ina. Ma, tama ba ang ginawa ko?
Ang ilantad ang lahat ng ganito. Walang sagot. Ngunit alam ni Isa. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang lumabas. Iyan ang leksyon na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Na isinugal ang sarili niyang buhay. Tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Garcia. Madam President. Magandang balita. Bukas. Kailangang tanggapin ng board ang opisyal na pag-apruba ng inyong appointment. Naiintindihan po. At isa pa. Umamin si Katrina. Sabi niya, lahat ay utos ng Vice Presidente. Napangiti si Isa ng mapait. Sa huli, nagtaksil ang dalawa sa isa't isa. Attorney Garcia. Sa tingin po ba ninyo, kaya kong pamahalaan ang kumpanya ng mag-isa? Siyempre. May dugo kayo ng presidente sa inyo. Pagkababa ng telepono, tumayo si Isa. Isang panibagong laban ang naghihintay sa kanya bukas. Ngunit hindi siya natatakot. Sa pagbubunyag ngayon, may nalaman siyang isang bagay. Ang lakas ng katotohanan. At kung gaano siya kalakas. Ma, tingnan niyo akong mabuti. Gagawin kong pinakamahusay ang inyong kumpanya. Pinatay ni Isa ang ilaw at umalis sa opisina. Sa dilim, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Siya na ngayon ang tunay na may-ari ng Reyes Pharma. Abril 30, 2025. 2 linggo na ang lumipas mula nang arestuhin si Marco. Sa opisina ng presidente ng Reyes Pharma. Nagsimula ng maaga si Isa sa kanyang araw. Ang Manhattan skyline na nakikita mula sa bintana ay maganda pa rin. Ngunit ang kanyang puso ay umiihip ng hangin. Madam President. Ang morning news. Dinala ng kalihim ang pahayagan. Ang headline ay nakabold, dating Vice Presidente Alcaraz. Umamin sa mga paratang ng pagpatay at embezzlement. Humihingi ang prosecutor's office ng 30 taong pagkakakulong. Ibinaba ni Isa ang pahayagan. Hindi pa rin niya lubos na maiproseso na ang lalaking kasama niya sa loob ng 20 taon ay makukulong. Ngunit ito ay isang bagay na dinala niya sa kanyang sarili. Alas 9 ng umaga. Tumawag ang prosecutor's office. Si Prosecutor Davis. Presidente Alcaraz. Sa korte ngayon, umamin si Marco sa lahat ng paratang. Mukhang sinunod niya ang payo ng kanyang abogado. Masyadong malakas ang ebidensya, kaya hindi niya ito maitanggi. Bumuntong hininga si Isa. At anong nangyari kay Katrina? 7 taong pagkakakulong ang iginawad sa kanya. Siya ay itinuturing na kasabwat. Ngunit hindi ang nag-udyok. Pagkababa ng telepono, nanatiling nag-iisip si Isa sandali. Ang kaharian na binuo ni Marco ay tuluyang gumuho. Ang kanyang ambisyon. Na isinugal niya ang lahat pera at kapangyarihan ay nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ginanap ang isang extraordinary general meeting ng mga shareholders upang opisyal na aprubahan ang pagtatalaga kay Isa bilang presidente. Ang boardroom ay puno ng mga shareholders at ehekutibo. Isinumit ko ang sumusunod na punto para sa boto. Tumayo ang chairman of the board. Ang pagtatalaga sa majority shareholder na si Isa Alcaraz bilang presidente ng Reyes Pharma. Ito ay naipasa ng unanimous. Lahat ng shareholders ay nagtaas ng kamay bilang pabor. Nagpalakpakan. Lumakad si Isa sa podium. Nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang tindig ay kahanga-hanga. Salamat. Nararamdaman ko ang malaking responsibilidad. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Ang Reyes Pharma ay ang kumpanya na itinayo ng aking mga magulang sa kanilang sariling mga kamay. Dumanas tayo ng matinding pagsubok sa nakalipas na mga linggo. Ngunit ngayon, magsisimula tayo ng bago. Nagtanong ang isang shareholder. Mabawi ba ang lahat ng inembesal na pondo? Opo.
Nabawi na namin ang 80%. Ang natitira ay babalik sa lalong madaling panahon. Itinaas ni Isa ang ilang dokumento. Naabot namin ang isang kasunduan sa isang offshore bank. At na-freeze na rin namin ang account sa Cayman Islands. Hindi kami titigil hanggat hindi bumabalik ang lahat ng pera sa kumpanya. Nagtanong ang isa pang shareholder. Ano ang magiging management policy ninyo mula ngayon? Ang transparency ang magiging pinakamataas na prioridad. Matalas ang sagot ni Isa. Ipapubliko namin ang lahat ng daloy ng pondo sa real-time at aabisuhan namin ng direkta ang mga shareholders. Sa bawat quarter, ganap naming babaguhin ang sistema upang hindi na mangyari muli ang ganoong bagay. Lumapit si Ginoong Thomas. Tutulungan ka namin, Madam President. Ipagpapatuloy namin ang diwa ni Presidente Violeta at poprotektahan ang kumpanya. Ang iba pang mga ehekutibo, isa-isa, ay nagsimulang pumalakpak. Ang paggalang na naramdaman nila para sa ina ay umaabot na sa anak. Pagkatapos ng shareholders meeting, nakipagkita si Isa sa mga empleyado. Tiningnan siya ng humigit kumulang 300 empleyado na nagtipon sa auditorium. Mahirap na panahon, hindi ba? Nagsimula si Isa. Ang imahe ng kumpanya ay nasira. At bumagsak ang mga shares. Ngunit maaari tayong bumangon muli. Nagtaas ng kamay ang isang empleyado. Madam President. Sa totoo lang, nag-aalala kami. Kaya pa ba ng kumpanya? Siyempre. Ngumiti si Isa. Ang Reyes Pharma ay isang matibay na kumpanya. Dumanas tayo ng isang pansamantalang krisis. Ngunit ang ating teknolohiya at ang ating mga produkto ay nananatiling pinakamahusay. Kung magtutulungan tayo, tiyak na makakabawi tayo. Tumayo si Ginoong Thomas. Tutulungan ka namin, Madam President. Ipagpapatuloy namin ang diwa ni Presidente Violeta at poprotektahan ang kumpanya. Ang iba pang mga empleyado, isa-isa, ay nagsimulang pumalakpak. Napuno ng palakpakan ang auditorium. 3:00 ng hapon. Nagtungo si Isa sa courthouse. Ngayon ang araw ng paghatol kay Marco. Pagpasok sa silid, nakita niya si Marco na nakaupo sa silya ng nasasakdal. Nakasuot ng uniforme ng bilangguan. Ang kanyang hitsura ay kahabag-habag. Wala nang bakas ng kahanga-hangang vice-presidente ng Reyes Pharma. Nagsimulang magsalita ang hukom. Ang nasasakdal, si Marco Alcaraz, ay hinatulan ng 25 taon sa bilangguan. Bumagsak ang balikat ni Marco. Tinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Isa. Ang pagsisisi at pagkamuhi ay halo-halo sa kanyang tingin. Gayon din, kailangang bayaran ng nasasakdal ang kabuuan ng inembesal na halaga. Sa pagtatapos ng paglilitis, bago kinuha si Marco, nagkaroon siya ng maikling pagkakataon na mag-cruise ang landas nila ni Isa. Isa! Mahinang tawag ni Marco. Ayos lang ba si Jojo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang si Jojo. Mas mahusay kaysa sa iyo. Malamig ang sagot ni Isa. Patawad. Talagang patawad. Ano ang silbi ng pagdadalamhati ngayon? Hindi na babalik ang mama ko. Umiyak si Marco. Ngunit lumingon si Isa at umalis. Wala na siyang sasabihin pa sa kanya. Pag-alis sa courthouse, pumunta si Isa sa libingan ng kanyang ina. Ang sementeryo, puno ng mga bulaklak sa tagsibol, ay isang mapayapang lugar. Ma! Tapos na. Nakatanggap na ng parusa si Marco. Habang naglalagay ng mga bulaklak sa lapida. Sabi ni Isa. Ngayon, itatayo ko ulit ang kumpanya. Gagawin kong pinakamahusay ang Reyes Pharma. Ang kumpanya na labis ninyong minahal. Ang hangin ay umihip. Kumakaluskos ang mga dahon ng puno. Tila sumasagot ang kanyang ina. 6:00 ng gabi.
Bumalik si Isa sa opisina ng presidente. Ang mga dokumento na naghihintay ng kanyang pirma ay nakatambak sa mesa. Madam President. Nagsimula nang bumawi ang mga shares. Ulat ng kalihim. Mukhang nababawi ng mga investors ang tiwala. Iyan ay kaginhawaan. Bumuntong hininga si Isa. Salamat. At tumawag si Ginoong Jojo. Sabi niya, darating siya sa Pilipinas sa susunod na linggo. CJ. Umiti si Isa sa pag-iisip sa kanyang anak. Sa gitna ng buong pagsubok na ito, ang kanyang anak ang naging suporta niya. 9:00 ng gabi. Nagtatrabaho pa rin si Isa. Ang pag-normalize sa sitwasyon ng kumpanya ay hindi madaling gawain. Ngunit hindi siya susuko. Ang kanyang telepono ay tumunog. Si Attorney Garcia. Madam President. Magandang balita. Natagpuan namin ang huling offshore account. Mayroon itong $1.2 milyong pa. Talaga? Kung gayon, nabawi na namin ang lahat. Opo. Nabawi namin ang buong $7 milyon. Nagpakawala si Isa ng isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan. Nabawi na nila ang lahat ng pera na nilipat ni Marco. Attorney Garcia. Maraming salamat po. Matutuwa rin si Mama. Ginagawa ninyo ng mahusay. Madam President. Kayo ay karapat-dapat na anak ni Presidente Villeta. Pagkababa ng telepono, tumingin si Isa sa bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay nagniningning sa gabi. Ang kaharian na pinangarap ni Marco ay gumuho. Ang kanyang kastilyo, na binuo sa kasinungalingan at kasakiman, ay bumagsak sa isang iglap. Ngunit sa ibabaw ng mga guho na iyon, nagtatayo si Isa ng isang bagong kaharian. Isang tunay na kaharian batay sa katapatan at tiwala. Ma! Ngayon, naiintindihan ko na. Bulong ni Isa sa sarili. Ang inyong payo na huwag magtiwala sa mga tao, kundi magtiwala sa ebidensya. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga iyon. Kinuha niya ang larawan ng kanyang ina mula sa drawer. Sa larawan, ang kanyang ina ay bumingiti pa rin ng may kapangyarihan. Ako ay magiging isang malakas na babae tulad mo. Ma! Isang tao na gumagamit ng ebidensya at nagtatanggol sa katotohanan. Mayo 1, 2025. 1:00 ng umaga. Sa wakas, umuwi na si Isa. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng walang laman na bahay. Ang isang bahay na wala si Marco ay sa totoo lang ay mas mapayapa. Pumasok siya sa silid-tulugan at tiningnan ang sarili sa salamin. Wala na ang mahinang babae noong isang buwan. Sa kanyang lugar ay ang presidente ng Reyes Pharma. Matatag at kahanga-hanga. Ngayon, nagsisimula na ang lahat. Sabi ni Isa sa sarili. Ipagpapatuloy ko ang kumpanya na pitrotektahan ng aking ina. At gagawin ko itong mas dakila. Sa labas, ang buwan bago sumikat ang araw ay nagniningning. Mailiwanag kahit sa dilim. Gumuho ang kaharian ni Marco. Ngunit ang bagong kaharian ni Isa ay umuusbong. At ang kaharian na iyon ay itatayo. Hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Hindi sa kasakiman, kundi sa katapatan. Sa pagsunod sa leksyon na iniwan ng kanyang ina. Magtiwala. Hindi sa mga tao, kundi sa ebidensya. Siya ay usad. Hakbang-hakbang. Minsan, ang taong pinagkakatiwalaan natin ng lubos ang siyang nagdudulot sa atin ng pinakamalalim na sugat. At ang pagmamahal ng taong wala na, ay bumabalik upang bigyan tayo ng mas malaking lakas. Ang huling leksyon na natutunan ni Isa mula sa kanyang ina. Huwag magtiwala sa mga tao. Gamitin ang ebidensya. Ito ay isang malamig na katotohanan. Ngunit kabalintunaan.
Iyon ang malamig na katotohanan na nagtulak sa kanya upang mabuhay ng may passion. Lahat tayo, sa ilang punto, ay humaharap sa tunay na mukha na nakatago sa likod ng maskara ng isang tao. Sa sandaling iyon, ang nagpoprotekta sa atin ay hindi ang bulag na pananampalataya, kundi ang karunungan na magkaroon ng malamig na pananaw at isang mainit na puso ng sabay. Ano ang masasabi mo sa kwento ngayon? Kung nakita mong interesante ito, pakiusap. Ibahagi mo ito upang maabot ang mas maraming tao. At mag-iwan ka ng komento na nagsasabi kung saan mo kami sinasamahan. Sa lahat ng aking pasasalamat, babatiin ko kayo isa-isa. Magkaroon ng isang malusog at masayang araw.